salamat po, Panginoon, sa patuloy na buhay na pinagkakaloob mo po sa amin, kung kaya po kami nakakapagtrabaho, nakakapaglingkod dahil po sa inyong biyaya. Kaya naman ngayong gabi ay marapat lamang na ibalik at ipahayag namin sa inyo ang kabutihan ninyo, ang kadakilaan ninyo. At ngayong mga sandaling ito, Panginoon, manguna kayo muli sa amin. Turuan niyo po kami muli sa patnubay-gabay ng inyong Espiritu pagkat wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong pangunguna at pagsama. Ano man po ang nakikita ninyo na balakid, hadlang sa inyong paningin, kami po ay inyong patawarin, linisin, at kami po ay inyong hugasan ng inyong banal na dugo. Kaya, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat na tumawag sa inyo ng ama-ama ko. Kaya, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat po ng aming mga pangangailangan ngayon. Materially, physically, and spiritually, nananalig po kami sa inyong mga salita ay nandoon ang kagalingan, kalakasan, maging mga pagpapala sa aming mga panalangin at kahilingan. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin muna ang Panginoon. At ating basahin ang mabuting balita, the good news of our Lord, according to St. John or 1 chapter 19. Magsisimula po sa verse 28 hanggang sa verse 30. Ulitin ko, John chapter 19, verse 28 up to verse 30. Later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ating pong purihin, pasalamatan ng Panginoon. And you may be seated. Pwede na po tayong makaupo, mga brothers and sisters. Okay, konting review po tayo ha mga kapatid. Konting review po. Tingnan po ninyo sa ating screen yung ating pong siniseries na 7 last word, Jesus 7 last word from the cross. Noong March 8 po tayo nagsimula, ang ating pong tinalakay doon ay Father, forgive me. That is the word, a word of forgiveness. Tapos ng March 12, Tuesday, is with me in paradise. Sinave niya po yung criminal, yung magnanakaw. Sabi niya, today you will be with me in my paradise, and that is the word of salvation. And then yung pangatlo po, noong March 15 po, last Friday po yun, woman, here is your son. And that is the word of care. Because in honor ni Jesus yung kanyang mahal na ina habang siya po ay nakapakot sa krus. Sabi niya kay John, John, here is your mother. So kahit paalis na po siya, papanaw siya, hindi niya kinalimutan yung may mga ngalaga sa kanyang ina, a word of care. And nung Sunday is, why have you forsaken me? Panginoon, bakit niyo po ako pinabayaan? And tonight is, ngayon ba? Ngayon, no? Yes, March 19. And that is I thirst. Ito po, yung binasa po natin, no? Yung binasa po natin, no? Sabi niyang Panginoon dyan, sa may verse 28, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. Ako'y nauuhaw. Po. Tapos po, nitong ating pong may naiiwan pa po tayong March 22 Friday and Saturday 23, it is finished and into your hands I commit my spirit. And then, pagkatapos po nun is the Holy Week na po yun. Nakukuha niyo po? Holy Week na po yun. Kaya sa next week is Holy Week.
March 26, Tuesday, Holy Tuesday, and March 29, Friday po yun, Good Friday. Yung dalawang ating prayer meeting dito sa Pastoral Center is temporary, is cancel. Cancel po yan. Kaya wag po kayo malilito po sa announcement po. That's all, mga kapatid. At let us go on. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hope and pray. Ano po ang ating pag-aaralan? I thirst. I thirst po, mga kapatid. So, ito pong word na ito ng Panginoon habang siya po ay nakabayubay sa cross. Ito po ay yung pang-lima. Ano po? Pang-lima po na ito na mapapansin po natin sa winika ng Panginoon. Bakit sinabi niya kayang, Ama, ako ay nauuhaw, ako'y nauuhaw. So, there is something makikita po natin doon na bakit niya po yung binanggit ako nauuhaw. So, yan po ang ating aalamin. Speaking of thirsty or pagkauhaw, is we need water. And water plays many part in our life. Marami pong magandang role na ginagawa ang water sa katawan natin, including flushing waste from our body and regulating the body temperature. Kaya sabi nila pag mga sakit-sakit na, actually hindi nga binibilang yung sakit ng mga sipon, ubo, hindi yung binibilang na sakit eh. Water lang kailangan dyan, basta tama lang ang supply ng water mo, matatanggal din, mawawala din naman mga kapatid. Kaya nga lang, hindi kasi talaga tayo sanay uminom ng tubig. Kasi marami nang nakahawa ng dila natin, kaya hindi natin masanay. Transportation of nutrients. Yan po yung nagdadala po ng mga nutrients. And it's necessary for digestion. Pag matigas po yung ating pagdumi, sigurado po yun, nagpapakita po yun na kulang tayo sa tubig. Pag matigas po. Kaya pag madaming tubig, hindi ka mahihirapan. Isa sa solution ng mga constipation is you need to drink yung saktong tubig na kailangan mo, mga kapatid. Now, hindi lang yan mga kapatid, better concentration. Pag tayo po ay nakakainom ng tubig, nagkakaroon po tayo ng magandang concentration and enhance. Pinalalakas po ang short-term memory. Ibig sabihin, nakakatulong sa magandang memorya ang sakto pag kailangan mo ng tubig. Sabi daw po nila, we can live for weeks without eating, but only 3 to 5 days without drinking. 3 hanggang 5 araw. Pag wala ka ng tubig sa katawan, sigurado na magkakaroon ka na ng problema dyan, mga kapatid. So, yun po. So this, natitira nating 3 topics, hanggang Sunday na lang po ito mga kapatid. Merong gustong ituro ang Panginoon sa atin now. Magbibigay ko ng 3 portraits of Jesus. Why did He mention the word I thirsty? Bakit niya nabanggit yung salitang ako'y nauuhaw? Una, it shows that He was a human while nailed to the cross. Habang nakapako siya sa krus, ano po pinapakita doon? Human siya, tao siya katulad natin. Akala kasi nila, habang si Jesus ay nandito sa mundo, siya nagbiministeryo at hanggang siya ay mapako sa krus, akala ng iba, siya po ay Diyos. Hindi po. Katulad po natin. Kasi kung sasabihin niya, I thirst, ako'y nauuhaw, parang lumalabas na ang Diyos po pala ay nauuhaw. Hindi naman mo nauuhaw ang Diyos. Hindi niya po kailangan ng tubig, ng tinapay, ng damit, pagkain, ng trabaho. Hindi niya po kailangan ng gadget. Hindi niya kailangan ng materials because God is Spirit and He created everything in this world. Sa Kanya galing yun. Hindi na siya nangangailangan. Wala nang pwedeng kailanganin ng Diyos para makumpleto siya. Siya po ay infinite, siya po ay supreme, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay kung bakit nagkaroon, pati buhay natin. It shows, mga kapatid, that Jesus is a human, habang siya po ay nakapakaw sa krus, katulad po natin ang Panginoon. Kaya po siya, sinabi niyang, ako'y nauuhaw. Kung siya po ay Diyos,
naku, hindi na po sasabihin yung ako'y nauuhaw. Nagpapakita ito na katulad natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, kung tayo man po ay nagsasuffer, dumaraan sa mga trials, mabibigat na problema, pagsubok, meron na tayong encouragement just like Jesus as a human. And yet, He, tiniis niya ang lahat dahil lang sa pag-ibig at pagmamahal. So yun po, sabi ng Filipos chapter 2, verse 6 and 8, who being very nature God, siya na merong katangian na kalikasan na katulad ng Diyos, did not consider equality with God. Hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos, kundi at ginamit ang kanyang advantage. Yung kanyang nasa sa kanya na kapangyarihan niya. Bagkos, hindi niya ipinantay sa Diyos kahit na siya ay Diyos. Rather, He made Himself nothing. Verse 7, He made Himself nothing by taking the very nature of being found in appearance as a man. Ano pong appearance niya? As a man. Taking the very nature of a servant. Imagine, si Jesus nandito siya sa mundong ito, hindi siya naging hari, hindi rin siya naging governor, hindi rin siya naging, kundi servant. Pag sinabing servant, utusan, katulong, alila. Bukod sa servant, being found in appearance as a man. Kaya kung paano lumaki si Jesus, kung kayo ay, nung time na yun ay kapitbahay ni Mary, kapitbahay ni Jesus, yung mga kalaro niya, kung siya ay lumaki katulad natin, natural, dumaan din siya doon sa mga paglalaro sa kalsada. Kung wala naman siguro pikok noon at saka patintero at saka duholin at saka luksong baka, wala naman siguro. Pero palagay ko yung po yung mga nilalaro po ng mga bata. No? And being found in appearance as a man, He humbled Himself and becoming obedient to death. Naging masunurin siya, pero yung kanyang pagiging masunurin hanggang dun yun sa kamatayan. Kaya talagang pinapakita na siya ay isang human. Jesus suffered as a man. When He came, He was on earth, He was a truly man. Kaya walang kaduda-duda. Si Jesus ay pinanganak, katulad ng isang sanggol. Siya po ay kumain, uminom. Ang Panginoon ay lumaki na katulad natin. Diba? Nung nakita niyo naiwan siya sa templo, hinanap siya ni Mary, nag-alala sila, nakipag-usap po siya. Si Jesus ay natutulog din, nakatulog siya sa bangka. Si Jesus ay napagod din, napapagod din siya. Nakaramdam din siya ng pain. Kaya nung siya po ay ipinako sa cross, naramdaman niya ang pain. And He wept, He cried, umiyak din ang Panginoon. At syempre, namatay siya. Ang Diyos hindi namamatay. Dito sa Bible, ang Panginoon, Good Friday, 3 p.m., siya po ay nalagutan ng hininga at namatay. It belongs to humanity. Pinapakita dyan yung pagiging human. He participate, mga kapatid, when He was on earth, He participate in the weaknesses of human nature. Sabi ng Hebrews 4:15, we do not have a high priest who is unstable to empathize with our weaknesses. But we have one who have been tempted in every way. Sino po yun? Si Jesus. Just as we are, yet He did not sin. Noon, meron daw po tayong high priest na hindi tayo nararamdaman, nauunawaan ng ating mga kahinaan. Noon yon. Pero ngayon, meron tayong nakakaunawa sa atin. Hindi mo mauunawaan ang damdamin ng isang nilalang o nilikha kung hindi ka kanila katulad. Parang ganito lang yan. Paano mo mauunawaan ang damdamin ng langgam? Di maging langgam ka rin. Saka mo lang mauunawaan ang damdamin ng langgam pag naging langgam ka. Parang ganun ang ibig sabihin nun. Kaya ang Panginoon naging human para makarelate tayo at maunawaan natin na meron nakakaunawa ng ating kahinaan, mga weaknesses. He participate in the weaknesses of human nature. Even though He is God, He became human and He participate to us in our nature. On the cross, mga kapatid, doon po sa cross,
i-participate the sinful weaknesses of human. Sa cross, Jesus was in a perfect control of His faculties. Kahit nandoon na po siya nakabayubay sa cross, hindi po nawala sa sarili ang Panginoon. Usually, our temptations or yung struggle natin, when we come to the point na tayo po ay nasasagad, napupuno, bumibigay po tayo. Diba? Kaya, ayan ang problema natin. Pag nasasagad po tayo, napupuno tayo, nawawalan tayo ng control. Nagiging bahala na gang. Nawawala. But, on the cross, Jesus was in perfect control of His faculties. Sinulat ko kanina, hindi masama ang mauhaw. Ano masama? Yung gumawa ka ng masama para lang masunod ang iyong uhaw. Mga kapatid, marami po tayong kinakauhawan sa buhay. Tama hindi? Yes, ang dami natin kinakauhawan sa buhay. Even if it is materials, work, etc., love, attention, etc., mga kapatid, ang dami natin kinakauhawan. Kaya nga lang yung iba, dahil sa nakakaramdam sila ng ganong uhaw, syempre, if you are thirsty, ang reaction mo is to find a way just to ease your thirst. Hindi naman pwedeng nauuhaw ka, hindi ka maghahanap ng tubig. Natural, maghahanap ka, di ba? Para mawala yung uhaw. Ang ibig sabihin, hindi masama ang mauhaw kasi nature natin yun eh. Pag hindi ka nauuhaw, aba, supernatural being ka. Kami nauuhaw, ikaw hindi nauuhaw. Kami naiinitan, ikaw hindi ka naiinitan. Kakaiba ka, iba kang nilalang, saang planeta ka galing. Ibig sabihin, nature natin yun. But this nature is natitempt ito, nasisira ito, once you obey your thirst, pag sinunod mo yun, para lang masunod ang iyong uhaw. You need to control yourself or to discipline. Nang si Jesus ay nakapako sa krus, kahit siya'y nauuhaw, hindi niya sinabing, padalhan mo nga ng maraming milk tea dito, Ama. Hindi po. Talagang He control His feelings, His emotion, everything He control. You know what happened when you don't, pag hindi mo na kayang makontrol ang appetite mo, yung desire mo, yung gusto mo, lalo na yung hidden desire mo, pag hindi mo yan makontrol, magkakasala ka. Ang isa sa pinanggagalingan ng mga kasalanan at pagbagsak natin, kasi hindi ka marunong mag-control. Wala na kayong amen. Ganun lang naman yun eh. O, di ba sa pagkain, ang dami nang binawal sa'yo, ang tigas lang ng ulo mo. Hindi masama ang mag-cravings. Ang masama, yung sundin mo, ang hinihingi ng appetite mo, kahit na bawal at masama sa'yo. Ganon din yun sa mga material. Ganon din yun sa mga relationship. Hindi masama ang magkakras o umibig magmahal. Huwag mo lang gawing 2, 3, 5, check at papasa-pasa. Ganon ang ibig sabihin nun. Nauuhaw ka dahil OFW ka, malayo ka sa feeling mo, sa asawa mo. Dahil nauuhaw ka, ang gagawin mo, maghahanap ka. Yan ang problema ng mga OFW. Pag napupunta sa ibang bansa, nagkakaroon ng mga iba't ibang relasyon. Bakit? Kasi nga, sinusunod ang kanilang hunger, yung kanilang gutom, yung kanilang uhaw. But Jesus on the cross, He was in perfect control of His faculties. Even though He is a human. Kaya naman, sabi doon sa lumang tipan, ang mga high priest sa lumang tipan ay may warning. Ang warning sa kanila is not to drink strong wine. Nang si Jesus ay pinapainom ng ng wine, ng vinegar, maasim na wine na inilagay sa sponge para dinampi sa lips niya para sipsipin niya. Hindi niya po hinigop o sinipsip, mga kapatid. Bakit? According to Old Testament, yung mga high priest,
is warned not to drink strong wine. Sabi po ng Leviticus 10, verse 9 to 10, "You and your sons are not to drink wine." Utos ng Diyos ito kay Aaron sa mga priests nung time na yon. "You and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting," doon sa tabernacle o tolda ng sanctuaryo na pinagawa ng Diyos kay Moses. Sa tuwing gaganap sila ng kanilang tungkulin sa tabernakulo, sabing gano'n, hindi sila kailangan uminom ng matapang na alak. Meeting, or you will die. Imagine the consequences, you will die. Sabi doon, this is lasting ordinance. Lasting. Pang matagalan, for the generation to come. Verse 10, "So that you can distinguish between holy and common, between the unclean and the clean." So mayroong restriction po sa lumang tipan. Kaya siguro nang dinadampi na sa kanya yung fermented, yung wine, hindi niya inano. Yung iba sa atin, pinapaamoy pa lang, nilaklak na eh. Nilaklak agad, pinapaamoy pa lang, grabe naman yan. Ang bilis natin matok. So pag pinapainan tayo ng demonyo, ng diablo, ang bilis natin pumaga. Kaya medyo hinay-hinay lang sa mga social media, sa mga online na mga networking, hinay-hinay lang kayo, huwag kayong magbilis. Tandaan nyo lagi, pag money matters, huwag po kayong mabilis, maging mabagal po kayo. Yun pong ibig kong sabihin. Kasi, kung doon ka rin lang namang papunta, give time for yourself to pray, meditate, analyze, maghanap ng mga information before you decide. Kasi very rampant kasi ngayon ang mga scams. Tinuturuan tayo ni Lord, wag po kayong ma-offend sa akin dahil ang ipinapakita ko po ay para matuto lang tayo. And in fact, kahit na may mga failures tayo, maganda rin naman yun kasi may purpose ang Diyos. Pero tandaan po natin, there is only one high priest, which is the Lord Jesus Christ, na nakakaunawa sa atin. Our failures, nagdadala ito sa mga taong hindi ka talaga may unawaan, but there is the Lord. Andiyan ang Panginoon. He is like a human. Pag punong-puno ka na down ka na, depressed ka na, mga kapatid, saan ka pupunta, saan ka tatakbo, saan sino makakaunawa sa iyo? Walang-wala ng iba, kundi ang Panginoon. Amen. Why Jesus said, "I am thirst"? Because He participates to us as a human nature. Kung si Jesus ay nauhaw, ilagay mo na rin yung sarili mo. Sa bagay, Lord, ikaw nga nauhaw, nagtiis ka kahit 1 taon. Ganyan din ako, Lord. Parang ganyan po ibig ko sabihin. Amen, mga kapatid? Pangalawa, it shows that He is thirstier for obedience than turning away from God's will. When Jesus said, "I am thirst," ako'y nauuhaw. Ang gustong sabihin ng Panginoon, ipinapakita niya dito na siya ay mas nauuhaw sa pagsunod kaysa sa pagtalikod sa kalooban ng Diyos. Ano po ba ang pinaka-importanting dasal o prayer ng isang Kristiyano? Ang pinaka-importanting dasal ng isang Kristiyano dapat yung dasal niya na kalooban ng Diyos, God's will. Ganun po, God's will. Marami po kasi tayong gusto, at yung mga gusto natin, kahit naman mapilit at makuha natin, kung hindi yung kalooban ng Diyos, yung gusto mo na nakuha mo, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging happy. Nakuha mo, bakit hindi? Kasi meron kang will meron kang impluensya, lakas, meron kang talento, meron kang abilidad. You can get that. Makukuha mo naman yan. Pero pag nakuha mo yan, hindi naman ka pipigilan ng Diyos na makuha mo dahil desire mo, gusto mo, pray mo yan. Pero kapag hindi yan ang kalooban ng Diyos, hindi yan magdadala sa iyo ng satisfaction, joy, and peace. How do you know? Magbibigay lang ako ng isa. Practical lang naman ito. Paano mo malalaman na yung kalooban ng Diyos ang napunta sa iyo? Una, malalaman mo, hindi pwedeng mawala ito. Una, magkakaroon ka ng peace of mind. Gauge yan, ha?
malalaman ninyo na kahit nasa inyo na, pero hindi pa rin kayo napapakali at hindi kayo napapanatag ang kalooban. Isa lang yun. Bakit? Ang kalooban ng Diyos nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan. And the second one is joy. Natural. Pag galing sa Diyos, yung saya mo, yung saya na parang hindi kayang palitan ng barkada, ng pera, ng trabaho, pero ang saya-saya mo. Hindi pwedeng ihiwalay ng Diyos yung kanyang kalooban at yung kagalakan doon sa kanyang kalooban. Hindi pwedeng ihiwalay. It shows that He is thirstier for obedience. Matthew 26 verse 39. Going a little farther, He fell with His face to the ground and prayed. Nang nasa Gethsemane na siya sa garden. Oras na para hulihin siya. My Father, if it is possible, may this cup be taken, be removed from me. Yet not my will, not as I will, but as your will. But your will be done. Nakita niya kasi yung mga pagdurusang daraanan niya, na bisyo niya, nakita ang hirap, parang hindi niya kaya. Kaya as a human, naramdaman niya parang hindi niya kaya. Sabi niya, pwede mo ba? Pwede ba, Father? Wag po akong padaanin dito sa saro ng paghihirap na ito. Pero hindi yung gusto ko, pero yung gusto mo. Kalooban ng Diyos, dumaan siya eh. So tinanggap niya. Anong pinili niya? Hindi yung gusto niya, kundi yung gusto ng kalooban ng Father. Kaya, it shows He is thirstier for obedience than turning away from God's will. Nakikita ninyo ang Panginoon. His unreserved obedience to God. Ang buo at total na kahulugan ng obedience is unreserved. Yung susunod ka, hindi yung siyam lang sinunod mo, tapos yung isa, iniwan mo. Napakahirap mo. Kaya, ang hirap mangako, ang hirap mag-covenant, mga kapatid. Bakit po? Susubukin ka talaga ng Diyos kung susunod ka. And His unreserved obedience. And why did Jesus say, I thirst? Makikita natin yan, so that the scripture might be fulfilled. Sabi ng Psalm 69, verse 21, they put gall in my food. Nilagyan ng abdo ang aking pagkain and gave me vinegar for my thirst. That vinegar, yung maasim na wine. So, ano nangyari sa Psalm 69, verse 21? Ibig sabihin, naganap yung sinabi ng prophecy sa awit. That's why, when Jesus said, Father, I thirst, ako'y nauuhaw, it is fulfilled. Kung prophecy yun, pwede bang si Jesus bawiin niya yung kontrahin niya? Pwede, kung susundin niya sarili niya. Pero, hinayaan niya na matupad yung sinabi ng Psalm 69:21 na nilagyan ng abdo ang aking pagkain at matapang na alak para sa aking pagkauhaw. But He never obeyed His thirst. He obeyed completely what the word, the prophecy says. Ang crucifixion ng Panginoon is an agonizing form of death. Pag ikaw ay nakabilat sa araw, imagine, anong oras siya pinako? Alas 9 ng umaga. 3 hours until 12 noon. Ano lang ba ang kaya nating araw, init ng araw sa umaga? Di ba hanggang 10 lang? Depende yan sa kaya mo. Yung iba nga, 9, 8, hindi na kaya. Kaya nagpapaaraw sila alas 7. Mahirap kayanin yung araw. Ang araw ay 11 to 12. Masakit na po yun. Nakabilad siya ng 3 araw, tatlong oras sa Kalbaryo, sa Golgota. At pagdating ng 12 noon, nagdilim hanggang alas 3 ng hapon at doon siya namatay. 3 hours exposing in the sun. Ano mararamdaman mo? Mauuhaw ka talaga. Kaya hanging on the cross, all of your juices are drained. Madi-drain ka po talaga. Hindi pwede hindi ka maghahanap ng tubig. Maliban na lang yan kung mahilig ka sa milk tea. Hindi maaari. Bakit? Mauubusan ka ng juices.
promises. That's why I am thirst. Instead of drinking, pag sinunod na yon, hindi mangyayari yung prophecy ng Psalm 69. So, ibig sabihin, hindi niya sinunod yung prophecy. Naka-prophecy na nga eh. Sa buhay naman natin, wala naman mga prophecy sa buhay natin kasi hindi naman sa atin ang prophecy. Pero yung mga word of God na naririnig at nababasa natin, tayo hinahabol ng Panginoon to obey. Kaya sabi ni Jesus sa John 4:34, "My food," said Jesus, "is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Yun ang kanyang pagkain. Nagulat yung mga alagad pagdating nila doon sa balon sa John chapter 4. Habang bumili sila ng pagkain, wala na yung babaeng Samaritana na kausap ni Jesus. Sabi niya, "Guro, eto na po, may dala na po kaming pagkain." Sabi niya, "Ang aking pagkain ay ang pagtupad sa kalooban ng Ama." Nagulat yung mga alagad, mayroon pala siyang pagkain. Ano yung pagkain niya? Yung pagtupad ng kalooban ng Diyos. And that is the hardest thing for us. Ano po pipiliin natin? Yung appetite, lust natin, o desire, o yung gusto natin, o yung kalooban ng Diyos. Sinabi ko na sa inyo, mga kapatid, how do you know if it is the will of God? Magkakaroon ka ng peace of mind, panatag ka. Kahit nagkakagulong mundo, panatag ka. Kasi kalooban niya ng Diyos. Marami akong prayer sa buhay na hindi tinugon ng Diyos eh. Baliktad eh. Pray ako ng pray kay Lord, yung binibigay niya naman na pinipray ko, yun hindi naman yun ang binibigay niya, iba binibigay niya. Kaya tinatanggap ko, baka ito kalooban niya. Di ba? Nagpipray ako, pero karamihan sa prayer ko, hindi ako tinutugon ng Panginoon, nagtatampo na nga ako eh. Nagtatampo na nga ako, pero binibigyan naman ako nang hindi ko hinihingi. Kaya tinatanggap ko na lang, hindi ko hiningi, binibigay niya. Di siguro, ito kalooban niya, yung pala doon ako sumasaya. Amen? Palakpakan natin sila. Ganun pa ba si Lord? Now, Jesus, as a servant of God, His obedience is unto death. Tignan nyo, paano nasusubok na titest yung obedience natin? Minsan susunod tayo kasi may blessing, may pagpapala pa. Ang tanong, pag wala nang pagpapala, aattend ka ba ba? Magsiserve ka pa ba? Pupuri ka pa ba? Magpapasalamat ka ba? Hindi na. Si Jesus hanggang kamatayan. Imagine that kind of obedience. Philippians 2 verse 8, "And being found in appearance of man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Sino makakagawa niyan? Tayo ba mag-El Shaddai hanggang tayo ay mag-senior citizen, hanggang mag-75, mag-80, mag-90? Brad, hindi ko alam kung makaka-attend pa ako niyan. Hindi ko pa alam kung nakakalakad pa ako niyan. Baka kasi hindi naman wala namang magtsatsagang mga apo ko at anak ko na itutulak ako sa wheelchair para makapunta sa pastoral. Depende na lang yung Brad. See? Imagine this kind of obedience unto death. Minsan ang obedience natin wala pa sa kalahati. Nagre-reklamo na tayo. Sinusukat na nga natin. Amen? The most important thing in life of the believer is to do the will of God and do it. Yun po ang napakahalaga, pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Bilang mananampalataya ang malaman ng kalooban ng Diyos at gawin ito. Huwag kayong masasaktan kapag yung gusto nyo, kalooban ninyo, hindi nangyayari. Huwag kayong madidisappoint. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Bakit? Hindi nyo dapat panghinayangan yan. Bakit? Kasi yung dulo nun, hindi kayo masasatisfy. May mga taong nagsasaya, pero pagdating sa dulo, puro pagdurusan na. Bakit? Kasi hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tandaan nyo lagi, ang kalooban ng Diyos ay hindi magdadala sa inyo ng kalungkutan, pagkabigo, panghihina, bagkos magdadala sa inyo ng kagalakan, kakontentuhan at kapayapaan. The last one, Ephesians 6 verse 6. Obey them not only to win their favor. Saan to? Address ito sa mga employee. Noon, may mga slave, mga alipin, walang sweldo. Ang katumbas ng alipin, slave doon, ay katumbas ng mga employee ngayon. Yan ang verse 6.
ng Ephesians 6. Obey them, sabi ni St. Paul, not only win their favor, when their eyes is on you, but as a slave of Christ, doing the will of God from your heart. Hindi lang dapat sinusunod natin sila. Kapag nakikita nila tayo, di ba dapat pag wala sila, mas lalo kang masipag? Hindi yung nagsisipag ka lang dahil nandiyan sila. Magpapa-impress ka pa niyan. Pag wala na sila, meron naman nakakakita sa iyo. Pag nandiyan sila, dalawa na nakakakita sa iyo, amo mo at saka ang Panginoon. Saan ka mapapagkatiwalaan? Yung nakikita ka na ginagawa mo o yung hindi ka nakikita pero patuloy mong ginagawa? Mahalaga ito sa Diyos, mga kapatid. That kind of obedience is pleasing to God. And the last one, 3-4 traits of Jesus. Why did He mention the word I thirst? I thirsty. The last one is, Jesus is shown to be thirsty. Pinakita niya siya na uuhaw sa cross that we will not be thirsty anymore. Kaya pala pinapakita na siya na uuhaw para ikaw naman ay hindi na mauhaw. Anong connection nun? Ibig ba si Jesus, pag hindi na siya kumain, makakakain ako? Parang sa abroad, pag tayo ba ay kumakain dito, hindi kumakain dito, ay magda-diet ako, magtitiis ako, mag-iipon ako kasi naawa ko sa pamilya ko. Kinakain nila, hindi katulad ng kinakain ko. Pag hindi ka ba kumain noon, pag nag-diet ka ba, makakakain sila ng hindi mo kinakain dito? Hindi ganon. Kaya kainin mo, basta hindi bawal. Enjoy mo kasi minsan ka lang mag-abroad eh. Hindi naman tanan ng buhay mo, hindi naman dito ka siguro magpapalibing. Isang araw, babalik ka doon. Kaya, bumili ka, isuot mo, hanggat kaya mo lang, ha? Dapat may gauge ka rin doon. Di ba? Gawin mo. Kasi pagdating mo ng panahon, hindi ka na magsisisi. Ay, nakain ko na yan, natikman ko na yan, nasuot ko na yan, napuntahan ko na yan, ay, nasakyan ko na yan. Wala ka ng regrets. Hindi yung napuntahan mo, hindi mo nakain, hindi mo nasakyan, hindi mo nasuot, hindi mo... Hanggang doon sa wheelchair mo, punong-puno ka ng mga regrets. Yan ang ibig ko sabihin. Pasayahin yung buhay, minsan lang yan eh. Diba? Pasayahin nyo. Kaya, huwag niyong pahirapan. Yung mga hindi mananampalataya, sayang-saya sila. Ubus na ubus lahat, todong-todo. Kahit masakit ang ulo nila kinabukasan. Ikaw naman, nasa Panginoon ka, puno-puno ka ng regrets. Parang di ka na lang dapat nag-El Shaddai kung puno ka ng regrets. Yun ang ibig ko sabihin. Jesus was thirst, not only physical agony, but because His great love for the sinners. Yung pala yun eh. Kaya siya nauuhaw, hindi dahil para sa Kanya, yung uhaw niya para sa makasalanan. Imagine, yung uhaw natin para sa atin. Nauuhaw ka, kailangan mo ng asawa, kapartner, companion. Para sa iyo yun. Pero yung uhaw ni Jesus hindi para sa Kanya. Kasi hindi naman nauuhaw ang Panginoon. Nauuhaw siya para sa makasalanan. Alala niyo yung tagpo ng Samaritan woman at saka ng babae? Ang pinag-uusapan nila dyan yung tubig. Umupo si Jesus, tanghaling tapat, umupo siya sa balon. Yung lugar na yun ay lugar ng mga Samaritan. Yung mga Samaritan, they are not Jew, they are unbelievers. Sabi ngayon ng Panginoon, naglalakad sila, huminto, iniwan siya ng mga alagad, bumili ng pagkain sa bayan, dinaiwan si Jesus. Nang naiwan siya, may nag-iigib na babaeng Samaritan. Tanghaling tapat yun, 12 doon, nag-iigib siya. According to their culture, ang pag-iigib sa umaga, dahil hindi pa mainit ang araw, at sa hapon. Walang nag-iigib ng tanghaling tapat. Kaya nag-iigib babae ng tanghaling tapat para hindi siya mamarites dahil 5 ang asawa niya. Nakuha niyo ko, ganun ang setting niyan eh. Kaya tanghali So hindi siya mapag-uusapan, wala siyang kasabay eh. Hindi niya sinasadya kung kailan naman tanghali siya nag-iigib dahil wala na nag-iigib nun. Meron namang isang lalaking Hudyo and that is the Lord Jesus. Sabi ng Panginoon, ginang painom naman. Sabi niya, hindi kayo pwedeng humingi sa akin kasi Hudyo kayo, Samaritano ako. And Jew and Samaritan did not associate.
Sabi ni Jesus, kung alam mo lang sana kung sino humihingi sa'yo ng tubig, di ikaw sana ang hihingi sa akin. Ha? Ba't ako hingi sa'yo? Bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Aba, first time na makarinig ng babae. Sabi ng babae, pinamana sa amin ito ni Jacob. Dito kami uminom, pati yung mga alaga namin. Wala kayong panalo para magbigyan ako ng tubig na sinasabi ninyo. Sabi ni Jesus, yung umiinom ng tubig na ito, yan ang nakalagay dyan ha, whoever drinks this water will be thirst again. Ang tinutukoy ni Jesus, muna, yung ordinary water ay mauuhaw uli. Kaya yung babae, nagkakaroon na siya nakokonsensya na siya sa unti-unti. Ay mauuhaw uli. And in fact, drinking ordinary water, we will be thirst. Mauuhaw pa rin tayo. Hindi naman pwedeng uminom ka ngayon, bukas hindi ka naiinom. Di ba? Marami tayong mauubos na tubig, pero hindi maaawat ang uhaw sa ordinary water. And Jesus turned the woman in 14 verses, 14 says, but whoever drink this water of mine, I give them, will never thirst. Ano daw pag uminom ng tubig na ibibigay ni Jesus? Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Magiging bukal. Pag ininom mo daw yung tubig na galing kay Jesus, magiging bukal. Alam niyo ba yung bukal? Hindi kalbo ha, bukal. Yung bukal is spring. Marami niyan sa Laguna eh. Oo, walang pump, walang machine. Hindi katulad sa subdivision, may pump, may machine para makakuha ka ng tubig. Yung spring water sa Mindoro, marami niyan. Lumalabas yan ng pusa. Ibig sabihin, hindi mo mapapatid, hindi mo mapipigilan, hindi mo mai-stop. Ang tubig na sinasabi ni Jesus na galing sa Kanya ay yung Kanyang Espiritu, yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang pagmamahal sa makasalanan. Sa sandaling tinanggap mo ito sa buhay mo, anong mangyayari? Hindi ka na mauuhaw. Ang dami natin kinakauhawan, hindi napapatid. Pera, damit, trabaho, alahas, etc. Hindi mapapatid. Kaplastikan na lang pag sinabi mong, alam mo, pag magkaroon lang ako 1 milyon, wala na akong problema. Okay na sa akin. Hindi, pag nagkaroon ka ng 1 milyon, maghahangad ka ng 2 milyon, 3 milyon, hanggang sa 5 milyon. Yes. The more you have, the more you want. Yan ang ano. Sabi nga po nila, hindi daw yung wala ang mapaghanap na magkaroon. Hindi yung wala. Kundi yung meron ang mapaghanap na magkaroon. Medyo malalim yun. Bakit? Pag meron ka na, lalo ka pang maghahangad kasi meron ka din. Yung wala, sanay yun sa wala. Wala kasi siya, kaya sanay siya. Sanay yun eh, wala yun eh. Pero yung meron, nakukompare mo kasi. Bawa, nagkaroon ka muna ng Nokia 3210. Tapos dumating na yung mga high-tech na. Maghahangad ka na maghahangad. Ganun ang ibig sabihin mo. Mas maganda nga yung wala ka kasi hindi ka lalo mapapaghangad eh. Pag nagkaroon ka, once na-experience mo, naranasan mo, idadrag, ihilain ka, ipupul ka lagi doon sa gusto mo para lalong makuha mo. Hanggang sa maranasan mo, narating mo, nakuha mo, hindi ka pa rin masisiyahan. Hindi pa rin napapatid. Why Jesus thirst? It shows to be thirsty. Jesus is shown to be thirsty on the cross so that we will not be thirsty again. Mga kapatid, habulin ko ha, tatawad ako. Sin never quenches thirst. Ang kasalanan ay hindi pumapatid ng uhaw. Ang kasalanan, tuloy-tuloy. Mapapatid lang ang kasalanan pag nakainom ka ng tubig na sinasabi ni Jesus. Yun pong ibig sabihin. Hell is a place of thirsty. Bakit? Bakit nga ba ang impyerno ay lugar ng mga nauuhaw? Bakit? Sabi sa Luke 16, verse 24, yung Lazaro, yung mahirap, yung mayaman, nang mapunta sing mayaman doon sa Hades, ganito ang dasal niya. Tumawag siya, Father Abraham, have pity on me. Send Lazaro to dip the tip of his finger in water to cool my tongue because I am in agony in this fire.
Ang ibig niya sabihin, uhaw na ako, wala man lang ditong tubig, wala man lang lamig. Ako po'y nagdurusa dito, pwede ho bang utusan si Lazaro na isawsaw yung kanyang daliri sa tubig, idampi man lang sa akin. Bakit? Ganyan ang impyerno, description yan, is a place of thirsty. Imagine, pag napunta ka dyan sa impyerno, wala kang maiinom na tubig. Napakahirap. People in hell of judgment are saying, I thirsty. Lahat ng nandoon sa impyerno, sumisigaw, mainit, kailangan ko ng tubig, nauuhaw ako. Hell, they thirst endlessly. Hindi mapapatid. It will not be quenched. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, in heaven, there is no thirst. Do you believe that? Kaya tama yung kanta, sa langit wala lang beer. That's why I drink here. Sa heaven, there is no thirst. Revelation 7, chapter 6, verse 16. Never again will they hunger. Never again will they thirst. Hindi na sila mauuhaw. Bakit? The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. Ano pa lang, description ng langit. Naka-aircon siguro. Malamig. Revelation 22 naman, verse 17. The Spirit and the bride says, come, and let one who hears says, come, let one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. Sino yung tinutukoy dyan na lumapit? Jesus. Lahat daw ng uuhaw. Now, bago tayo matapos, ito na mga conclusion ko. Do you thirst? Siyempre naman. Nauuhaw pa rin tayo. Kung talagang love na love mo si Lord, kahit may problema ka, may pagsubok ka, may sakit ka, may karamdaman ka, hindi ka madadaig nun, siya pa rin ang kakauhawan mo, Lord. Nauuhaw ako sa iyo. Kaya walang problema makakapigil sa paglapit ko sa iyo dahil nauuhaw ako sa iyo. Do you thirst? Yes. What are you thirsty for? Saan ka nga ba nauuhaw? Kailangan ma-identify natin yung kung saan ka nauuhaw. Hindi dapat yung kinauuhawan natin sa mundong ito ay lumagpas pa sa pagkauhaw natin sa Diyos. Pag linagpasan mo ang uhaw mo sa mundong ito, sa pagkauhaw mo sa Diyos, madadrag ka sa kasalanan. Believe me. Saan ba tayo? Success? What are you thirsty for? Success? Beauty? Hindi masama magpa-beauty, pero marami nang nahuhumaling dyan, nauubos yung pera sa pagpapa-beauty, pero okay lang. Recognition. Yan ba kinakaho natin? O, ito, pera. Wala pong makukontento sa pera. Believe me. Walang makukontento sa pera. Ang isa sa pinakamayaman sa mundo na si John D. Rockefeller, nagkaroon siya ng cancer sa stomach, sa bituka. Ang pinapakain na lang sa kanya ng doktor ay biscuit lang yata o gatas. Wala na siyang ibang pwedeng kainin, tanggapin ng sigmura niya. Bilyonaryo yung tao, pero hindi siya masaya. Amen? Amen. How long are we going to thirst? We don't know. Hindi natin alam. Pero as long as we are here, you have to control kung saan ka nauuhaw. Amen? Money? Now, sabi ni Jesus,